Mga kwento ni Felmo. Ako po si Roser, tubong Negros, at kasalukuyang nasa Cebu. Lilinawin ko lang, Sir Seth. Totoong pangalan kong binigay ko dito. Bukod pa dyan, isa din akong manunulat. Bagay na lahat ng isinulat ko nasa antas ng mga kaganapang nangyari sa totoong buhay. Hindi lang basta-basta manunulat dahil may alam akong karunungan at meron din po akong tangan. Pero sa akin na lamang po ito kung ano yon. Malalim na karunungan po kasi ito. Ang sabi ng ilan, ang bilis ko daw makagawa ng kwento. Natural lamang ito gawa ng mabilis talaga kapag totoo ang isinusulat. Dahil nakalatag na ang lahat. Hindi yung iisipin mo pa mga magaganap. Pero bago ako nagsusulat, nagsisiyasat din muna ako. Tinatanong ko ang pinanggalingan ng kwento. Kung ayos lang ba na ihayag ang tunay nila mga pangalan. Kapag hindi naman wala akong magagawa kung hindi ang respetuhin ng kanilang reputasyon. Kaya kung minsan, binibigyan o tinatago ko ang mga pangalan nila. Kung sa panig ko naman, wala na akong dapat itago pa. Kahit mismo ang pangalan ko ay nakasalalay dito. Sa dami ko nang naibahaging kwento, panahon na siguro para magkwento naman ako patungkol sa parte ng pamilya ko, kaanak, at mga kaibigan. Bago ko simulan ang unang kwento na ito, pasintabi po dito dahil may mga kaganapang hindi kaaya-aya, kalunos-lunos, nakakawindang, nakakarimarim at nakakasuklam. Kung kaya naman ay ihanda niyo po ang sikmura niyo. Unang nabibilang sa listahan ay ang kwento ng Lolo Ezekiel ko. Noong nabubuhay pa ito. Dekada 80 ito nangyari. Ito ay batay sa nakalap kong impormasyon nun. Angkan kami ng mga bulantero na siya namang originated sa Bohol. Kaya tinatawag ang pamilya namin ng mga Bulanon. Kahit magtanong pa kayo sa kaanak ko, sasagutin kayo ng, tama, mga Bulanon kami. Na siya namang naniniwala ng lubos sa Panginoon, nananampalataya at nagmamahal sa Kanya. Katulad lamang din ng iba dyan. Hindi maipagkakaila sa lugar namin na ang pamilya namin ang tinatawag tuwing paparating ang piyesta at mahal na araw sa lugar ng Bindoy. Ito ay para gumawa ng pasuhan ng pari, para magbasbas sa mga palaspas na bitbit naman ng mga deboto ng Diyos, na sakop ng parokya ni San Vicente Ferrer. Ang pasuhan ay isang stage. Gawa lamang sa kahoy at nasa tapat mismo ito ng prestihiyosong simbahan. May malaking puno ng kaimito dito. Sobrang tanda at nauna pa ang presensya nito bago pa maitayo ang simbahan sa amin nun. Dahil mga bulantero, syempre, hindi nawawala dyan ang tabo na kung saan ang nagpasikat din ito ay ang mga bulantero nun. Mula pa noong kapanahunan ng Espanyol ito na ang pinagkakaabalahan ng mga bulantero ay pakikipagkalakal na siyang kultura ng mga sinaunang Pilipino hanggang sa kasalukuyan. Hindi naman siguro bago sa atin ang tabo, di ba? Kung saan-saan na lamang nakakarating ang lolo ko noon. Sa Ayungon, sa Tayasan, sa Mabinay, sa Talaptap. At yung lugar na kung saan dito naganap ang isang kahindik-hindik na tagpo. Ang lugar ng nagbilog sa bukiran ng Ayungon. Hindi madali ang paghahanda ng paninda
lalo na kapag dadayos sa iba't ibang lugar. Hakot patungo doon at hakot pauwi dito. Ang problema, kapag may ulan. Pero dahil sa pagpupursiging umunlad, nagsisikap ang lolo ko noon. Nanunumpalad ba? Kasalukuyan noon silang nagtitinda sa lugar ng nabilog. Maagang dumating kaya maagang nakakapaghanda at nakapagpahinga. Ang mga ginagawa kasi, nagtatayo ng tindahan. Parang tent lamang din ito. Malaking tarapal na may mga tukod na kawayan at mga ritaso ng kahoy. May banting din itong tali na kung saan ito naman ang nag-iinat sa bawat kanto ng tarapal na yon para maging matibay ito. Matapos matayo ang tindahan, maglalatag naman ng tarapal sa lupa para paglagyan ng paninda. May kaldero, balde, mga kumot at mga kasangkapan na tipikal nating makikita sa kusina. Maluwag na sa pakiramdam kapag nakaraos na sa paghahanda. Ang sarap umano'y higa para kahit papano makapagpahinga ang katawan. Matanda na kasi si Lolo noong kapanahunang yon. Kasama naman niya ang kapatid niya na si Lolo Boy at ang anak nitong si Tio Ronnie. Yung mga nabanggit ko pong pangalan, mga patay na po ang mga ito. Kapag walang gaanong namimili, minsan ay pumupuslit sila sa bulangan. Itong bulangan, tarian ito ng manok na kung saan naman ang nasa tabi nito ay hantakan. Ang hantakan naman ay karakrus. Dahil sa lakas ng sugal doon sa hantakan ay nagpapang-abot dito ang mga dayo na sugarol. Mantakin niyo Sir Seth, ultimong mga rebelde, may tumutuka dito. Ang nakakatuwa dyan, hindi lang rebelde, pati na rin mga sundalo, nagsusugal din ang mga ito. Di ba magkakalaban yung dalawang panig pero pagdating po sa tabo, nag-aabiran pa umano mga ito. Fist bump ba? Magkakaibigan lamang ng dalawang panig ng prinsipyo. Ito ding rebelde ang kadalasang nag-aayos ng mga kung anong pagkakagulo. Lalo na kapag may mga lasing na noon na may init na umano mga ulo at nagwawala noon. Pinapatino umano ito ng mga rebelde. Ikaw ba naman yung tutukan ng baril de plaka? Aba, mahihimasmasan talaga sa pagiging lasing. Kaya naman napakapayapa talaga ng lugar. Kahit pamantalamak dito ang sugal. Itong si Lolo Ezekiel ay napakahilig nitong uminom ng tuba. May suki siya noon na kung saan isang mananggete o magtutuba noon. Bumibili ang lolo ko ng tuba. Napakatamis kasi umano. Tapos sakto lamang ang apod o pakla ng timpla. Hindi yung tipong ilang sandali lang, sisirit ka na sa buwan nawa para magdumi o magkalibanga. Marami kasing kalokohan doon sa lugar na yon. May mga pilyo manong magtutuba. Bunot umano ang pinapakuluan tapos hinahaluan lamang ng asukal at tungog nun. Lasang tuba pa rin naman umano ito. Katunayan ay masarap itong inumin. Yun nga lang talaga, nakakasira ito ng tiyan. Kakabagin ka tapos maglalabas ka ng maglalabas ng hangin sa butso mo. At kapag nakumpiyansa ka kakautot, may lalabas o sasamang laman yung hangin na yon. Kumbaga magkakamansya talagang salawal mo. Bigyan natin ng pangalan ng magtutubang ito na si Mang Orel. Matagal nang magtutuba sa lugar. Pero ng mga panahon na yon, nang pumuslit ang lolo ko kasama ni Tio Ronnie at Lolo Boy, hindi umano tuba ang nakasalang sa lamesa sa pwesto ni Mang Orel. Dalawang malalaking kaldero ito na may lamang ulam. May nakahiwalay na batya sa gilid na kung saan naman ang laman noon ay ang tinabunang dahon ng saging na isang damakmak na kaning mais naman yon. O paring Oriel, karinderya na ba yung pinagkakabalaan mo? Wala ka bang tuba?
Hindi ako nagkukumpiyansan sa ibang nagtitinda dyan eh. Nakaranas na akong magbanyo magdamag eh. Bungad ng lolo kay Mang Uriel. Itong mag-ama namang si Tio Ronnie at Lolo Boy, kaagad sinilip ang laman ng dalawang kaldero. Napapikit pa ang mga mata tapos ngumiti. Napakasarap umano tingnan ng ulam nun. Sa amoy pa lamang umano nito. Nakakagutom na. Kumain na lang tayo, Ezekiel. Mukhang buena maano si Orel ah. Kalarating mo lang ba, Orel? Parang sobrang pagod yung mukha mo. Tanong naman ni Lolo Boy. Ang sabi naman ni Orel, kararating lamang umano niya. Hinahabol niya kasi ang tanghali para sumaktong gutom na ang mga tao sa tabo. Pasensya na. Hindi ako nakapagtuba. May abusado kasi sa tubaan ko eh. Iba yung pumapandaw sa mga sugong. Pinaghihirapan ko yung sanggutan tapos iba yung aani. Nahuli ko. Nakatikim. Nagalit ako eh. Ay, may mangyayari talaga kapag ganon. Bulalas ni Mang Orel nun. Nakikita nila noon na nagbago ang tono ng mukha ni Mang Orel. Mula umano sa pangiti-ngiti nito, napalitan na lamang ng galit yon. Oh, abay, upo na. Tama. Buwan naman nga ako sa inyo. Kayong unang makakakain nito. Mura lang, tsaka sinarapan ko yung timpla. Para na rin dagsain na ang tindahan ko sa susunod. Paunang bukas ba? Ang bawat serve ng ulam umano, tag 2.50 lang. Napakamura. 2 piso at 50 centavos. Sinong hindi kakagat, diba? Agad-agad ay kumain sila nun. Saktong-sakto ang lambot ng laman. Sobrang sarap umano ng karne na parang hindi umano baboy yon. Basta, malinamnam daw yon. Kung kaya't naparami talaga sila ng kain. Lalong-lalo na umano yung dinuguan. Sobrang sarap at mahalimuyak ang amoy. Si Tio Ronnie ay nilantakan ng dinuguan. Nakadalawang serve pa siya nun. Kumain din ito ng humba at walang masabi sa sarap ng pagkain. Sina Lolo Ezekiel at Lolo Boy naman ay humba ang tinira. Kasi nga, matapos nito ay mag-iinuman sila nun. Alam naman natin ang humba o paksiw na baboy. Ito talaga ang pangunahing panghanig sa tiyan bago ka sumalang sa inuman. Maliban pa dyan, ito din ang pinakamasarap na pulutan. Matapos makakain, bumili pa umano si Lolo. Nagpabalot siya ng 2 supot. Ang isa, pulutan, habang ang isa naman ay kakainin sa may hapunan. Nung umalis na sila sa tindahan, dahil nga sa masarap ang pagkain, nagtawag pa ng mga kakilala doon na kumain din sa tindahan ni Orel. Kasi nga may mura na pero masarap na ulam doon. Dinagsa ng maraming tao ang tindahan. Malaki ang kaldero, maraming laman. Kaya marami talaga umano ang makakakain nito. Kasabay ng mga alingaskas na mga tao, sigawan doon sa bulangan, sa hantakan at mga kalapag ng mga paninda. Nagsimula naman ng mag-inuman si Lolo Ezekiel at Lolo Boy noon. Si Tio Ronnie ay umiinom din, pero siya ang nakatoka sa tindahan. Bali tinatawag na lamang kapag tagay niya na. Mga palahubog kasi ang grupo nila. Aminado naman akong halos lahat ng bulanon sa amin, malakas talagang tumoma ng alak. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang nagkagulo sa lugar. Ibang klase na umano ang sigawan nun. Hindi na yung Arya sa tarian at Abiba sa hantakan. Kung hindi ang sigawan na yon ay parang nag-aaway na. Doon mismo nanggagaling ang sigawan na yon. Sa tindahan ni Mang Orel. May mga tumatakbo pa nga patungo sa banwa o damuhan. Tapos ay suka ng suka nun. Bukod pa dyan, may narinig silang mga katagang. Pisting yawa!
Habulin niya si Oriel. Yawa, tao yung niluto. Piste, buang ning tawa na. Nagkatitigan si Lolo Ezekiel at Lolo Boy sa narinig nun. Mabilis na tumayo at tinungo ang lugar. Habang paparating, yung mga tao sa gilid, sumusuka. Panay bigkas ng mabibigat na salita. Kitang-kita sa kanilang mga mukha noon ang labis-labis na pagtataka. Bit-bit ba ni Lolo Ezekiel ang isang galong tuba na para bang ayaw pakawalan para hindi mamaneover ng iba noon? Anong nangyayari? Ba't kayo suka ng suka? Sabi ni Lolo doon sa mga tao. Hanggang sa isa dito ang itinuro ang lamesa ni Mang Orel. Lumapit naman doon si Lolo Ezekiel at Lolo Boy. Nakakita sila ng 3 piraso ng daliri, Sir Seth. Partikular na daliri ito sa paa ng isang tao nun. Sinigurado pa ng 2 kung totoo ba ang nakita nila. Nakatuklap pa umano ang kuko nun. Kumpirmado. Daliri talaga yon ng tao. Hindi nakapagpigil ang magkapatid. Halos sabay pa itong nagsususukan nun. Si Tio Ronnie nun, parang hihimatayin pa ito nang makita ang mga daliring yon. Bigla na lamang kasing naupo at namutla ang muka. Tapos ay suka din ng suka umano. May dumating naman kaagad na kinauukulan. Halong pulis at sundalo ang mga ito. May rebelde pa nga umano doon at hinanap nila si Mang Orel. Animoy nagsibaliw bigla ang mga tao ron. Lalong-lalo na yung mga nakakain ng ulam. Walang nangyaring tabo. Lahat ng mga tao sa lugar, walang pinag-usapan kung hindi ang mga kaganapang yon. Natigil umano ang tari. Iba't ibang klase ng pagsusugal. Ultimong ang kalakalan nun. Tinugis si Oriel. Hinanap doon sa kung saan ito nakatira. Habang nangyayari naman ito, nagliligpit na sila lolo nun. Balisa ang kanilang muka at hindi mapakali. Ikaw ba naman, Sir Seth? Makakain ng tao. Tapos sarap na sarap ka pa, di ba? Malaman-laman mo, hindi pala karne yon. Hindi karne ng baboy. Ayon pa kay Tio Ronnie, baka umano masalaban sila nun. Ang masalaban po mga kagiliw ay sumpa na kung saan magiging hayok na sa laman ng tao. Dahil nakatikim na umano ng laman nito. Yung para bang nayanggaw umano. Yung bahay pa ni Mang Oriel, nasa bukid pa ng nabilog. Wala silang natagpo ang Mang Oriel doon. Bagkos ay ang pamilya lang nito na nasa bahay. Nag-imbestiga, pero walang alam ang pamilya na tao pala yung niluluto ng padre de pamilya ng tahanan. Hanggang sa hindi katagalan, nahuli si Oriel sa kabukiran ng Nalundan. Tinatawag na itong lasang sa lugar kasi nga gubat ng literal yon. Dinala si Mang Oriel sa nabilog at doon ay tinanong ng tinanong kung sino ang taong niluto niya. Ang sabi niya naman, abusadong tao umano. Pangalanan na lamang natin itong Pundoy. Pinutol daw ni Mang Oriel ang ulo, ang katawan at kinuha umano ang laman. Niluto niya sa 2 putahe. Ang laman, humba. Habang ang dugo at bituka, maging ang atay ay ginawa niyang dinuguan. Dinitalye talaga umano nito. Hindi lamang niya sinama ang baga kasi malansa na umano. May kaartihan din pala itong hinayupak na to. Ngayon, nang tanungin ang kinauukulan sa kung nasaan ang ulo ng biktima. Hindi sumagot si Mang Orel. Sinabi niyang itinago niya dahil galit na galit siya sa taong pinatay niya.
Ganito daw kasi ang nangyari nun. Matagal na umano siyang inaabuso. Ang pinaghihirapan niya ay inaani ng iba. Kinukuha ang tuba niya sa sugong. Iba ang pumapandaw sa sanggutan niya. Ito na pala yung taong nasabi ni Mang Aurel kila lolo na abusado nun. Ang masaklap pa dyan, yung taong pinatay na si Kundoy. Tinitindaw man ang kanyang tuba. Minsan ay nag-iinom din ito at pagkatapos ay nagwawala. Hinahamon pa umano si Mang Aurel. Minsan nang sinaway o sinitay ito ni Mang Aurel na wag nakawin ang kanyang tuba. Hinamon niya ito. Ayaw umanong umamin ito ni Kundoy kahit harapan niya nang nakita na pinapandaw ang kanyang mga sugong. Hanggang sa nagtuloy-tuloy yung pagnanakaw ni Kundoy at sumabog na nga ang galit ni Mang Aurel nun. Lalo na nang maaktuhan niya ito na nasa ibabaw ng kanyang sanggutan. Inantay niya manong bumaba at doon ay tinadtad niya ng pagtaga hanggang sa mamatay. Pinagkakakitaan umano ni Kundoy ang kanyang pinaghirapan. Kaya ang gustong mangyari ni Mang Aurel, maibalik sa kanya ang ninakaw nito. Ano bang nakain ito at doon mismo sa lugar ng pinangyarihan niya pinagutan ng ulo? Kinarne ang katawan. Nilinis ng maayos ang bituka. Pinakuluan at saka pa ito tinadtad para gawing dinuguan nun. Talagang hinalintulad ni Mang Aurel ang katawan ng tao na parang isang baboy. San kayo makakakita ng ganyang katibay na sikmura, diba? Tao yan eh. Baliw lamang ang kakatay ng kapwa-tao niya. Lahat umano ng rekadong kinakailangan, binili ni Mang Aurel upang sumarap ang luto. Nang kumita siya ng malaki, tinikman niya pa ang niluto nun. Ang sabi niya, mas masarap pa umano ang karne ng tao sa kahit anong karne na makikita sa merkado at tabuan. Anong klaseng kabalintunahan yan, di ba? Pwede namang idaan sa pag-uusap o report pero yung ganun, para talagang sinampian ng diablo. Magpaganon pa man, hindi inamin ni Mang Aurel kung saan niya nilagay ang ulo. Ayaw niyang ibigay ito sa iba. Sa kanya lamang umano yon. Napilitan ng mga kapulisan at sundalo noon na pahirapan itong si Mang Aurel. Kumbaga santong paspasan niya. Pero ayaw pa rin umano umamin. Kung kaya naman pagsapit ng sunod na tabo sa nabilog, dinala si Mang Aurel doon at iginaid dito sa kawayan. Nilagay talaga sa gitna ng tabuan, na kung saan makikita siya ng lahat ng mga taong nakakain sa kanyang putahe. Lahat ng mga nakakain, hindi magkawari sa kabibitaw ng mabibigat na salita. Parang gusto pang saktan si Mang Aurel, pero inaawat ito ng mga kinauukulan. Binilad doon si Mang Aurel, hanggang sa sumuko na ito at sinabing nasa isang lugar niya daw itinago yon. Itinapon lamang niya naman ito pero nasa tago pa rin. Doon, nakuha ng kinauukulan ng ulo. Pero malabuto na ito. Gawa ng ilang araw na din yung nakalantad. Pagkatapos nun, kinulong si Mang Aurel. Itong kwentong ito ay napakatanyag nito sa bukid ng Ayungon. Ito ang gumulantang sa mga residente at umabot pa yun sa ibang lugar. Gaya ng sinabi ko, buong distrito ay nawindang nun. Habang sinalolo naman noon at mga kasama niya, nakikiramdam sa sarili. Ito kasing angkan namin mga kagiliw, nagpapaniwala talaga sa kababalagan. Kaya alam nila kung ano yung salab-salab na yan. Hindi lang nagpapaniwala, kung hindi angkan din kami ng pamahiin at ng karunungan. Sa kabutihang palad, wala naman salab na naganap. Pero napagtanto nila na masarap naman talaga ang laman ng tao. Minsan na nga umanong kinatakutan si Lolo nun, lalo na noong gawing biro niya ang katagang,
Napakasarap umano ng laman ng tao. Malinamnam ito. Ikaw ba naman ang sabihan ng isang taong minsan ang nakatikim ng tao, di ba? Manghihilakbot ka at pagkakamalan mong naging aswang na. Madako tayo sa susunod na kwento. Ito naman ay matatawag na parang massacre. Malayo naman tayo magbigay ng opinyon. At ito ang pananaw ko dahil ito sa lugar na kong tawagin. Kurbada. Sa lugar ng Bindoy ito at dekada 90 ito naganap. Ang Kurbada, kalsada ito na may napakalaking puno ng mangga sa mismong likuan. Blind spot ang likuan dito. Dulot na rin ang hadlang ng anino at lapad ng sinasakupan ng manggang yon. Balot yun ng kababalagan. Napakaraming pagpapakita dito ng mga laman lupa. Bigla na lang may tatawid sa kalsada na para ba mga impakto nun. Minsan pa, may nakita dito na taong nakatayo na ubod ng pula ang katawan. Nang lilimahi dito sa kung ano. Makintab umano yon at para bang may sungay pa. Kaanak lamang din namin nang nakakita nun. Napagkamalan niya pang estatwa yon pero hugis demonyo umano. Pero nang matapat na umano ang kaanak namin sa Kurbada, nawala na lamang ang nilalang na yon. Ultimong yung tatay ko, Sir Seth. Nakakita nang mapadaan siya sa lugar na ito. Dating trabahante sa isang electric company ang tatay. Noreco ito, o yung Negros Oriental Electric Company. Ang tatay ko noon ay nakakarating sa kung saan-saan banda. Sa kabukiran ng lugar namin. At sa kung saan-saan pang liblib noon. Kung minsan, ginagabi na siya sa pag-uwi. Isang beses noon, nang paparating na noon si tatay sa Kurbada. Gabi, bigla na lamang siyang nakaramdam ng kakaiba. Doon pa lang siya noon sa tapat ng ospital, pero may kakaibang pahiwatig na umano sa katawan niya. Hindi niya alam kung bakit. Sa bagay, nakakapangilabot talaga umano sa kurbadang yon. Kaya siguro napapangunahan ng takot sa isip. Lahat ng napapadaan dito, nakasasakyan man o naglalakad, ay nagbibigay talaga ng respeto. Yung lumad lang ng taga-amin at alam ang kababalaghan na nakalukob sa lugar na yon. Nang paliko na nga ang tatay, nagpapatay sindi umano ang kanyang motor. Tapos ay tuluyang huminto ito at hindi umandar. Ilang distansya na lang sa malaking manggang yon. Inakala niyang overheat lang yung motor gawa ng Suzuki na kristal ang motor at namamatay talaga ito kapag nasobrahan sa init. Pero yung makina lang dapat, hindi yung ilaw. Sinubukang suriin ng aking ama yun. Mekaniko naman ang tatay. Wala naman umanong nakitang problema sa sistema ng motor. Mga ilang minuto pa ang nakalipas. Sinubukan niyang padyakin. Umandar ito. Paglakas ng ilaw, ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata. Nang may makitang tatlong maliliit na bagay na dahan-dahang tumatawid sa kalsada. Para bang tao umano yun pero hanggang tuhod lamang ang laki ng mga ito. Sa tapat mismo ito ng malaking manggang yon. Malinaw na malinaw umano sa kanyang mga mata yon. Aminado naman si tatay na nagdodroga siya. Drug addict ito. Pero sa mga puntong yun ay wala umano siyang tama. Hindi din siya nakainom. Pero totoong totoo ang nakita niya. Tao na may malalaking ulo. Malalaki ang tiyan. Na para na umanong mga itik kung titingnan habang dahang-dahang naglalakad. Tagatuhod lang talaga umano ang taas na mga yon.
Huminto pa umano ang isa. Tumitig sa kanya. Tuon ay halos mapanawan ng diwa si tatay. Napakapangit umano na mukha nun. Hanggang tenga ang laki ng bibig nito. Nanlilisik ang mga mata. Amag na amag ang kinang na kulay dilaw pa. Hindi nakagalaw ang tatay. Sobrang lapit lang kasi nito. 3 dipa ang layo. Para umano siyang sinemento nun. Ilang saglit lang nang magkaulirat. Pinatakbo niya kagad ang motor. Kasabay ng pagbubusina. Hindi umano umalis yung isang nilalang. Sinundan umano talaga siya ng tingin nito. Nang makarating sa amin ay ikinuwento niya kagad ang nangyari. Kitang-kita ko sa mukha niyang pamumutla. Pero nabanatan siya ng nanay kasi baka may tama na naman ng droga ito. Mariing itinanggi ni tatay na hindi na siya nakadroga. Totoo ang mga nakita niya. Nakakapanindig balahibo ang tagpong yon. Ay naman sa pananaliksik ko, ang mga nakita ni tatay ang mga sadsad. Impakto ang mga sadsad na ito. Nabibilang sa mga uri ng diwende. Pero mas nakakatakot umanong abilidad. Maliliit lang. Malaki ang ulo na may malaking tiyan na sumasadsad sa lugar kapag naglalakad. Kaya tinatawag itong sadsad. Maliban sa tatay ko, may iba ding nakaranas ng kababalagan sa kurbada. Isa na dito ang kaibigan kong itago na lamang natin sa pangalang Jervy. Mag-uuma ito, kasama ng tatay niya sa naturang lugar. Matagal na silang may napapansing kakaiba sa kurbada. Minsan ay bigla na lamang umanong may papalahaw ng iyak doon. Kaya naman nagugulat si Jervy nun. Pinupuntahan niya ito. Kaso ay sinisita naman siya ng tatay niya. Huwag umanong pansinin ng isang yon dahil amok lamang yon. Baka kung mapano pa umano si Jervy. Hindi naman kaila sa kanya na may amok talaga. Pero katawag pansin ang pagpaparamdam ng kung anong meron sa lugar na para ba talagang nagtatawag. Ilang beses niya nang narinig ang palahaw. Minsan lalaki, minsan babae. Pero madalas umano, tunog bata. Noong nagkaroon ng kuryosidad si Jervy, lumapit siya doon. Bali ganito, di ba nasabi naman sa kwento na liko ang daanan nito? Kurbada, tapos ang ibabaw ay mangga. Pero ang manggang yon ang kasunod naman nito ay napakalawak na taniman ng tubo. Kung hindi ako nagkakamali, sakop ata ang lugar na yon ng tinatawag na JJ Island o Hacienda. Hindi ako sigurado. Tapos itong mag-amang sina Jervy at tatay niya, doon nakadistino sa bandang kurbadang yon. Bali, saup sila ng prestihiyosong pamilya na nakatira sa Hacienda. Maiging pinapakinggan ni Jervy ang palahaw. Nagbabago-bago ng boses nun. Nagiging bata, babae at lalaki. Nakakaramdam na siya umano ng kaba nun. Pero dahil sa may araw pa't maliwanag, naglakas loob ito. Hindi naman siya nakita ng kanyang tatay kasi nasa malayo ito at nakatalikod pa nun. Hanggang sa napatalon umano siya nun, nakakita siya ng napakalaking ahas na nakapatong mismo sa isang batilis sa tabi ng puno ng mangga. Banako nito na sobrang makamandag nun. Medyo duda si Jervy nun. Baka kasi yung palahaw na yun ay galing mismo sa ahas na ito. Ito kasing banakon ay may kakayanan umanong tumilaok na para ding manok. May kakayanan ding magtunog ng kung ano-ano pa para makapanglanglang ng biktima.
Kaya noong minamasdan niya itong maigi ay hindi daw yun gumagalaw. Nakabigkis lamang ang mahaba at makinang nitong katawan sa punong yon. Pero naroroon pa rin umano ang tinig. At sa tingin niya ay hindi doon nanggagaling sa ahas na yun yung ingay. Bagkos, sa may pang-as. Sa maliit na pangpang ito kung saan naroroon na ang kalsada sa may ibaba. Medyo masukal din yon. Kahit pa man nasa gilid ng kalsada, gawa ng napakakapal na ng mga damo dito. Marahang dumungaw si Jervy. At sa maniwala man kayo o sa hindi, meron siyang nakitang parang tao doon. Hindi niya mawari kung anong posisyon. Nakaangat ang puwet na noo na wari ba'y nakatuwad. Pero nakadapa sa lupa ang katawan na parang isang gagamba. Walang suot na damit ito at napakahaba umano ng buhok nun. Doon umano nang gagaling ang boses. Kitang-kita niya ito. Hanggang sa bigla na lamang daw itong tumingin sa kanya. Yung muka, para umanong isang palaka. Napakalapad ng noo. Nakakapangilabot ang itsura. Hanggang sa isang kisap ng kanyang mata, bigla na lamang umanong parabang sumabog na alikabok sa hangin na naglaho ang nilalang na yon. Dito na tila nagising si Jervy. Tumakbo siya ng mabilis habang sumisigaw nun. Tinatawag niya ang tatay niya at nang makalapit dito, sinabi niya kaagad ang nakita niya. Walang iya kang bata ka. Alam mo naman kung ano meron dyan sa lugar na yan. Sinadya mo pa talaga. Katagal ko na dito, hinahayaan ko lang yan. Ano na? Di nakakita ka. Ngayon ang problema, kapag nabuyagan ka. Ang buyag po, yung usog o bati ito. Hindi nagsalita si Jervy. Agad-agad na makauwi, sumaglit sila sa tahanan ng isang albularyo doon. Ang kinalabasan sa pagtatawas, nabuyagan nga. Mabuti ka mo at ipinasuri ka agad sa albularyo. Ito na rin ay ayon sa salaysay ng nasabing albularyong yon. Ang pagkabuyag pa naman umano, napakalakas. Maaring magdulot ito ng pinsala at ikamatay ng bata. Pinausukan si Jervy. Ritual daw yun ng pagpag para pang alis bati o buyag-buyag. Mula noon ay hindi na pinapansin ni Jervy ang pag-amok sa lugar. Hinahayaan niya lang ito. Pero nakakapangilabot pa rin umano. Nailalarawan niya kasi sa isip no ng tagpo. Nang makita niya ang nilalang na nakakatakot na yon. Ayon pa kay Jervy, yung kurbada daw ay maraming sakuna na ang nangyari dito. Mga namatay sa aksidente. Aminado naman akong totoo yun, gawa ng tanyag ang lugar na ito noon. Nabasbasan lamang ng albularyo at pari kaya kumalas ang amok doon. Pero malay natin, baka bumalik. Bueno, isa-isahin natin ang mga sakuna doon na tingin ng karamihan ay may kinalaman ng kababalagan. Gayon din ako, kababalagan ang opinyon ko. Dekada 90 ito nangyari. Una, yung Ceres liner na nabundol ang maraming tao na nakasunod sa forlorn. Nangumpanya sana ang mga ito o nakidamay sa paglibing ng isang residenteng namatay na taga doon sa dulo ng tinaugan. Kilala ko ang taong namatay. Apo ito ng kabatchmate ko. Bali yung Ceres, ito ang tanyag ng sasakyang bus na hanggang sa ngayon naririto pa rin at sikat na sikat sa Kabisayaan. Huling gabi na yun ang lamay. May dumating na tao di umano noon na sumubok abisuan ng mga naroroon sa lamay na huwag samahan ng libing. May mangyayari umano.
Ang taong nagbigay ng abiso ay isang manggagamot. Sinabi nito sa kung ano ang pwedeng mangyari bago magkaroon ng sakuna. Kamalasan umano ang nakikita ng isang albularyo sa pangitain niya. Pero hindi inalintana ito. Hindi pinakinggan. Bagkus ay tumuloy pa rin ang libing nun. Kinabukasan, habang nakasunod ang mga tao sa forlorn at tahimik na naghihinagpis ang pamilya ng namatayan, doon nangyari ang sakuna. Noong natapat na umano sa kurbada ang mga tao, may seres na parang walang prenong paparating. Wala sa balanse ito kasi nga nagwarog-warog ito o parang lasing ang driver. Dumiretso ito sa mga tao na ang karamihan dito ay walang kamalay-malay na biglang lilis ang bus na yon at bubundol sa kanila. Napakaraming nasawi mga kagiliw. Nakakaawa ang sinapit ng nakidamay sa paglibing na yon. Hindi ko na lamang ilalarawan dito gawa ng baka may mga kaanak na nakikinig. Basta kalunos-lunos yon. May hindi mamukaan. Mantakin nyo, mabilis ang pagtakbo ng sasakyan kasi nga nasa libreng daanan yon. Walang kaengkwentro. Maliban na lamang sa pagpapagilid ng mga hanay ng mga tao na nakasunod sa forlorn. Hindi tinamaan yung forlorn. Dumiretso lamang ito sa munisipyo sa buntod upang ipaalam ang nangyaring aksidente. Maraming namatay, pero walang nangyari sa mga sakay ng Ceres, maliban na lang sa konting galos at pilay. Labis-labis na ng paghingi ng pasensya ng naturang driver na ayon sa kanya ay malayo pa lang. Alam niya na may mga tao. Kumpiyansa umano siya noon pero sa hindi malamang dahilan ay may parang nagtapon ng dugo sa may salamin na siyang dahilan naman kung bakit hindi niya na makita noon ang daan. Meron umanong dugo sa rear mirror mga kagiliw. Anong klaseng kababalagan yun, di ba? At sakto pa talagang doon sa kurbadang yon. Makailang beses na sinuri yung sasakyan. Wala itong diferensya. Katunayan, bagong-bago pang bus na yon. Maging yung driver ay wala ding napansing kakaiba. Hindi nagdroga. Hindi lang sa alak. Higit sa lahat ay hindi daw siya inaantok kahit isang beses kapag may biyahe. Pero sa mga puntong yon, talagang may nagsaboy lamang umano ng dugo sa salamin. Kahit wala naman talaga. Isipin nyo kung gaano kalakas ang presensya ng kababalaghan sa lugar na yon na kayang gawin ng mga bagay na sobrang nakakapanghilakbot. Dito binasbasan ng lugar ng pari at ilang mga albularyo. Madako naman tayo sa susunod na aksidente. Hindi ako sigurado dito sa susunod kung natapat din pa ito sa kurbada. Pero ayon sa nagkwento, doon din sa tinaugan sa dulo. Kamuntikan pa nga umanong madali ang mga tubo doon dahil nagkaroon talaga ng sunog noon. Bali ganito ang nangyari. Isang tricycle di umano ang may pasahero at isa namang motor na may sidecar ang may kargang maraming gasolina ang nagsalpukan. Sumabog ang pagkabanggaang yon dahil nga sa gasolina. Nalapnos umano ang mga nakasakay sa tricycle. Walang nakaligtas. Kalunos-lunos din yon. Mantakin nyo. Aw-aw ang lugar na yon o bihira lamang ang bahay kaya wala talagang nakasaklolo kaagad. Dito sa salpukan ng mga motor, walang nakapagsabi kung anong naging dahilan. Sino nga bang makapagsasabi noon kung sunog na, diba? Pero ayon sa haka-haka, nanghingi na naman umano ng alay ang kurbadang yon. Taon-taon di umano ay may kinukuha dito. Ang pinakamasaklap ay yung nabundol ng Ceres noon. Mula nang mabasbasan ang lugar sa awa ng Panginoon, natuldukan na ito.
Pero kagaya ng sinabi ko, huwag magpakumpiyansa. Hindi lang naman sa lugar namin ng may kababalagan. Hindi lang sa kurbadang yon. Nagkalat ito. May mga tulay na sobrang bigat ng presensya na kung dadaan ka ay malayo ka pa lang. Kailangan mo nang humingi ng pahintulot nun. Kailangan mo magtabi-tabi. Humingi ng permiso na dadaan ka. O hindi naman kaya'y maghagis ng barya sa tuwing dadaan. Kahit sentabo lang. Madako naman tayo sa susunod na kwento. Ito naman ay nangyari sa kakilala ng nanay ko. Pero hindi ito sa Bindoy, kundi sa Amlan. Tawagin na lamang natin sila sa mga pangalang Emily at Ben. Mag-asawa mga ito. Nakipiesta sa Amlan. Bali taga Bindoy sila pero naimbitahan ng piyesta sa naturang lugar. Sa bukiran ito banda. Mula sentro ang kapistahan pero nagdidiwang din ang nasa tagong lugar na yon. Kaklase ng Emily ang nag-imbita. Kabatchmate sa high school. Napangalanan na lamang nating Patricia. May pamilya na rin ito at katunayan ay may mga anak na nag-aaral sa CVPC o sa Central Visayas State University sa Dumaguete. Dumating sila doon dapit hapon na at kinakailangan pa nilang sumakay ng habal para makarating talaga sa mismong lugar. Habang nasa habal nun, yung driver ay sinabing nagkaroon daw ng brownout sa pupuntahan nila. Hindi naman nagbigay komento si Emily pero ang asawa nitong si Ben, sinabing huwag silang magtagal kapag ganon. Dahil ang bukiran umano ng Amlan, may mga namamahay na abat. Napaka-partikular po ng abat sa amin. Ang abat sa amin ay aswang. Pero hindi ako sigurado Pero ayon sa mga sabi-sabi, sa bukiran ng Amlan ay meron talaga. Siguro ay noon pa ito tanyag kasi nga nabanggit ng asawa ni Emily yon. Pagkababa nila ng habal, sobrang dilim umano ng lugar. Aakalain mong walang piyestang nangyayari doon. Napakatahimik tapos ang makikita lang ang mga namimitwing ilaw na galing sa mga kabahayan doon. Naggaling sa gasera at kandila. Magkakalayo pa ito base sa distansya ng mga liwanag. Nakabungad lang naman ang bahay kaya hindi na nila kailangan pang maglakad. Pero napakadilim umano talaga. Namumula umano ang loob ng bahay nun. Lalo na't kandila ang ginamit. Tapos ang kortina ay kulay pula. Kaya parang nasa loob sila ng Bartolina. Sila na lamang ang bisita nun. Masaya naman si Patricia kahit papano. Gawa ng nakarating sila noon at napaunlakan umano ang imbitasyon. Silang mag-asawa ang kumain sa lamesa. Liwanag mula sa kandilang tanglaw nila sa pagkaing nakahanay sa lamesa. Halos wala pang ang bawas noon ang nakataob na baboy sa kanilang harapan. Habang kumakain, kausap nila noon si Patricia. Patungkol ito sa kabataan nila. Sa panahon pa ng high school ang talakayan. Hanggang sa noong nasa kalagitnaan na sila ng masarap na kain habang nag-uusap. Bigla na lamang umanong umalingasaw ang amoy na para bang may binuksang imbornal. Masahol pa umano yon sa amoy ng bulok na patay. Napakasangsang umano nun. Bigla umanong natahimik itong si Patricia. Habang ang mag-asawa naman noon ay nagpipigil sa paghinga. Nakakahiya naman umanong mag-inarte sila doon. Tumayo si Patricia. Nagdala ito ng kandila patungo sa kusina. Sinusundan lamang yun ng tingin na mag-asawa. Hanggang sa lumabas ito doon sa kusina na para bang may kinakausap umano. Pero ang boses lamang ni Patricia ang naririnig nila nun. Nabagabag itong si Ben.
Tumayo ito at sinipat ang bintana. Tinanaw niya umano kung sino ang kausap nitong kaibigan ng kanyang asawa. Doon, para umanong nanigas ang katawan ni Ben. Nang makakita ng tao na nakatuwad sa harapan ng pintuan ng kusina. Nanlilimahid umano na para bang naligo sa langis ng motor. Mas lalong lumala ang baho dahil nga nakadungaw si Ben sa bintana nun. Ilang saglit lang ay kinalabit naman siya ni Emily. Pero hindi ito pinansin ni Ben. Hanggang itong si Emily ay may nakitang dumaan mismo sa sala patungong kusina. Napakapangit daw ng mukha nun. May buhat-buhat na karne na hindi niya mawari kung anong klaseng hayop. Kinalabit ni Emily si Ben hanggang sa hindi na nakatiis yun. Binulungan na si Ben na nakakita siya umano ng aswang. Marahan namang umupo si Ben. Binulungan din ng asawa na nakakita din siya sa labas noon. Umuwi na tayo ngayon, Emily. Itong kabatchmate mo, aswang ata. Hindi natin alam kung anong kinakain natin dito. Baka kung ano yan. Ben, yung isa may kung anong buhat-buhat. Alam ko karne yun eh. Sinilip ni Ben ang kusina. At doon ay bigla na lang sumigaw itong si Patricia. May aswang umano. Tinataboy ni Patricia yung nilalang na nasa loob ng kusina noon. Sumirit naman ang takbo ang nasa loob habang yung isa namang nasa labas ay naglaho na parang bula. Halatang halata umano na parang nag-iinarti lamang itong Patricia na ito na kunwari ay nabigla. Walang ano-anong umalis kagad ang mag-asawa ng walang paalam. Sabi pa ni Ben, kausap pa umano ni Patricia ang aswang doon sa likuran. Tapos parang natakot itong bigla na masilayan na si Ben na nakasilip doon. Nakita niya yung isang aswang na may nilatag na karne doon sa lamesa sa kusina. Parang hayop, pero hindi din siya sigurado. Basta ang nakakasigurado siya noong mga panahon na yon. Nag-iinarti lamang itong Patrisyang ito. Habang papauwi, sumusuka itong si Emily. Naiisip niya kasi na baka totoo ang sinasabi ng kanyang asawa, na iba ang kinakain nila sa mga puntong yon. Hindi naman nila isiniwalat yung pangyayari agad-agad. Pinoproteksyonan din nila ang reputasyon ni Patricia. Kahit papano kasi, naging kaibigan nila ito. Ilang araw ang nakalipas, bumisita itong si Patricia. May inamin umano yon. Totoo umano yung mga aswang o abat na dumalaw sa kanilang bahay. Pero hindi umano yon kumakain ng tao ayon sa kanya. Kaanak umano yun ng asawa niya na nagdala ng karne ng baboy para maambag sa pagdiriwang. Ganoon umano ang mga aswang. Yung buhat-buhat umano ay parte umano ng baboy. Gawa ng kinabukasan ay piyesta. May piging pa umanong mangyayari nun. Kumbaga, reunion umano yun. Kung saan ang mga kaanak naman ang bisita. Kaya daw walang bisita sa kasagsagan ng piyesta maliban na lang sa mga kaibigan. Dahil ang mga kaanak ay kinabukasan pa umano ang dating. Pero hindi ibig sabihin umano nun. Aswang silang lahat. Dalawa lamang umano ang aswang sa kaanak ng kanyang asawa. Mag-ama. Dalawa na lamang dahil nga napatay ang ibang miyembro. Pinaghihinalaang namiminsala kahit hindi naman daw totoo. At umaambag ito ng makakain kinabukasan bilang pagbibigay respeto sa nasabing okasyon. Pagpapatunay na rin na hindi sila kumakain ng tao. Pinilit noon ang mag-asawa na paniwalaan itong si Patricia. Para na rin sa ikakapanatag ng isip nila. Ano naman magiging bunga noon kung isipin talaga nilang iba yung nakahanda doon, di ba?
Mababaliw lamang sila nun. Hindi ko alam kung yung kwentong ito ay totoo ba, pero naniniwala ako na may aswang o abat nga sa naturang lugar. Hanggang dito po muna mga kwento ko, Sir Seth. Kung papalarin ay may mga kasunod pa ito, at dito ko lang ilalapag ang mga kwentong yon sa channel nyo.